as you see the day approaching. Dakilang Ama, minsan pa hinihiling namin na pagpalain niyo po ang pangangaral ng mga salita niyo po. Hayaan ang banal na Espiritu siyang mag-saturate sa mga puso namin at buhay. Hiling namin, Ama, na Ikaw pa rin, Panginoon, ang magturo sa amin, maghamon, O Diyos, nawa, at ang nais niyo po sa katuparan sa buhay namin, O Diyos. Tulungan niyo kami. Kahit pa man din, nawa, Ikaw rin ang itaas, Panginoon, pangalan. Sa pangalan ng Hesus, amin dalangin. Amen. Okay, so, gusto ko pong i-share sa inyo yung the consequences of not going to church. Mga ilang beses na po ako nagturo po about church, ano? So, palagi ko po ini-emphasize yung kahalagahan ng pag-church. So, consequences of not going to church. Alam natin talaga na maganda ang pagsisimba na tayo na yung mga Kristiyano. Pagamat yung ating po talagang yung ating laman, nais talaga niya na ayaw. Yung ating talaga puso din na minsan na hihila ng laman. So, pag-aralan po natin dito, ano? Una-una, tanungin ko kayo, kailan ka ba nag-umpisa na gusto mo nang umiwas sa mga pag-a-attend ng services, church services? Dahil ba sa mga dahilan na hindi ka maka-attend dahil mayroon ka mga dahilan? So, kailangan ka ba na i-consider yan na talaga gusto mong umiwas na ayaw na mag-attend? And then, nag-isip ka na ba kung paano umiwas? Diba? O paano bang paraan? Ibang, ang ibig kong tukuyin, gumagawa ka na ba na kung paano umiwas na mga responsibilidad sa ministry na ayaw mo nang gampanan because you no longer want to be as committed as you used to be? So, ito po ay napakahalaga na minsan nagagamit tayo sa Panginoon. Amen? Totoo lang, yung mga bagay na yung mga simbahan, mga members, without a doubt na talaga ay nasa kahulihang panahon na tayo. Mabasa natin sa 2 Timothy chapter 3, saglitan natin. 2 Timothy chapter 3, sa verse 1. Sabi ng Bible, "This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and wholly without natural affection, trust breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, lead away with divers lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But these shall proceed no further of their folly, shall be manifest unto all men, as theirs also was." Verse 10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, persecutions, afflictions, which came into me at Antioch, at Iconium, and Lystra. With persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So sa verse 13, sabi, "But evil men and seducers
shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So tayo po ay kasalukuyan po talaga nasa kahulihang panahon na. Kaya nang sinasabi sa Matthew chapter 12, Matthew chapter 12, sa Matthew chapter 12, Matthew 24, sa verse 12. Sa Matthew 24, verse 12, the Bible says, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Kaya nga yung mga kasalanan, pag talaga ay sumusobra na, the love of many shall wax cold. Kahit tayo, mga Kristiyano na talaga matapat, naglilingkod, balang araw talaga susubukin tayo ng diablo. Marami po kung papaano po ang mga Kristiyano ngayon, hanapin yung magiging komportable lang siya. Na siguro ito, mananatili siya sa kanilang bahay, busy, kahit pa man din sa ibang mga ginagawa na mga aktibidad, kaysa sa pagpunta sa church to serve the one who owns their souls. Yun po kaya yun po ang mga dahilan kung bakit ang mga Kristiyano nalalamig dahil may iba pala ang mga nakapokus ng gawain. Now, kung di ka pa nakukumbinsi na why you need to continue attending church, gusto kong i-share yung mga consequences ngayon. Parang reminder ito sa atin. I would to share to you the consequences of not attending church. Dako tayo sa number 1. Amen? Okay. So, una-una po, ang consequences po ng hindi pag-attend ng church, disobedience against God. Yan lang yan, no? Disobedience. Sabi ng 1 Samuel 15, sa verse 23, sa 1 Samuel, hanap tayo sa Old Testament. Sige. Sa 1 Samuel, sa 15, sa verse 23. Sa verse 23, "For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king." Now, ang hindi po talaga pagtalima o pagsunod sa Panginoon, so refusal, pagtanggi po na mag-attend sa church services ay isa pong total disobedience against God. Total disobedience against God's command. Now, at atin po dapat malaman na ang hindi po pagsunod sa Diyos is as a great as the sin of witchcraft. Pag sinabing witchcraft ay mangkukulam ba? Tama? So, pag hindi ka nag-church, mangkukulam ka. Baka mamaya nagbiyahe ito, may walis ting-ting. Kagabi nito dumating. Yeah. Mano pa naman ang buwan kagabi. Oh, kaya yung mga sinampay ni Sir Faye, nandun lang sa labas. Alam niya, malaki ang buwan hindi na pinasok. At ikaw ay, pag hindi tayo nag-churchers, ito po ang consequence po. Totoo, lantad tayo na atakihin tayo ng diablo. So, lantad tayo, exposed po tayo na badali tayong sakupin ng diablo. See, yun po Kaya nga, attending church services is what's the best para sa'yo, para sa atin. Madali kang malamig. Kaya nga ang diablo, madali ka ng dapuan ng mga bagay na kontra sa Panginoon. Hindi ka na mahirap So, isa sa mga bagay kung saan ang mga Kristiyano po nawawala sa simbahan, talaga ay hindi talaga sumusunod ng maayos. Hindi nag-a-attend sa church. Tama ba? So, yan po ang isa natin dapat ma-remind sa atin.
Madali lang ito, number 2. Amen? Okay. Sumusunod lang ako. Number 2 po, pag hindi ka nag-a-attend ng church services, ito ang consequences number 2. Spiritual malnutrition. So, malnutrition ka na. Malnourished. Tama ba? So, malnourished. Malnutrition. Yan. Ayusin mo na lang, sis. Mali ang akin doon. Sige. So, talaga yan ang mangyayari, ano? Payat tayo spiritually. Kulang tayo ng mga vitamins. Kulang tayo ng mga abono. So, ito po ang iba din na consequences of not attending church services ay makinalaman ito sa espiritu natin o kaluluwa natin na minsan payat siya. Hindi siya makadiscern ng maayos kung ano ang tama at nararapat na gagawin. Pangunahin po sa church na kung saan na ikaw ay, ang pangunahin po at layunin ng simbahan na ikaw at tayo bilang mga Kristiyano ay nakakarinig ng salita ng Diyos na talagang para sa iyo yun. Totoo lang, yan po ang layunin kung bakit may church. Doon ka lalago. Ngayon, technology, pasalamat tayo na mayroon ng mga simbahan, nagla-live stream, ba? Bagamat ipa pa rin yung tinatawag natin na lokal, di ba? Na-emphasize ko yun. Yung napakahalagang lokal na kung saan ka doon ka lalago, na lokal na simbahan. Kaya nga, ang pangunahin po ng church na gawain na kung saan ikaw mismo makakarinig ng salita ng Diyos. Iba ang nag-i-study personal sa bahay. Iba rin ang nakakarinig po sa simbahan. Amen? Kasi mula sa simbahan po, ikaw po ay makatatanggap ng insight from the Word. Anong purpose? In order na mapakain ang iyong kaluluwa at espiritu ng spiritual. Anong purpose din? Pag kumakain ka na ng spiritual na mga salita, upang ikaw ay lumago papunta sa pagka-maturity sa ating relasyon sa Panginoon. Yan po ang dahilan. Pero pag hindi ka nag-a-attend regularly, ikaw talaga ay mangyayari yan sa'yo. Oo, mangyayari yan. Kaya pag di tayo uma-attend ng church services, you leave your spirit with no other option than to be malnourished. Mag-iiwan ng walang ibang dahilan niya talaga, ikaw talaga ay papayat. To be malnourished. Hindi lang malnourished, immature. Hindi lang immature, unprepared for days of adversity. Kaya harap tayo ng mga problema mga kaaway. See, hindi ka handa salubungin at harapin yung mga problema natin. Kasi wala kang naririnig na spiritual na pag sinasabi, fight the good fight of faith. That is a challenge. See? Ang panganib po na masasangkot po dito, yung Kristiyanong malnourished. Ano yon? Ang kanyang kaluluwa ay hindi equipped with the Word of God. Hindi siya sanay, hindi nga niya alam ang mga verses. Wala siyang alam, no knowledge, kakaunti nga Kasi nga, hindi siya kumakain ng mga spiritual. Kaya ang kanyang sakit ay malnourished. See? Kawawa siya Kaya nga, sa pagdating ng mga trials and temptations, you may not have that kind of stamina. Diba? Pag ang isang boksingero, ang isang athlete, kailangan yung kanang stamina ay matibay. Hindi siya agad papagod. At hindi siya talaga manlalamya-lamya agad. Pag na siya talaga ay puno po ng spiritual. Kasi pag ikaw talaga ay matured spiritually, yung stamina mo, yung pananampalataya mo, talagang tatayo ikay. Meron kang firm to stand. Yung mga haharapin natin, lalo na sa gawain ng the devil. Ito, mga minamahal. Sa Proverbs 24 verse 10. Proverbs 24. Sa Proverbs. Nasaan ang Proverbs? Proverbs.
Sa Proverbs 24, sa verse 10, ang sabi ng Bible, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Now, ang condition dito, sinasabi ni King Solomon, pag ikaw talaga ay mahina, if thou faint nga sa panahon po ng mga kalamidad sa buhay, yung kalakasan mo talaga, hindi aakma po sa mga giant na mga haharapin natin. Tama po ba? So, kailangan natin mag-attend ng church services. Amen? Patulong, kulang pa nga tayo ng personal study sa bahay. Ang ganda na nga ng technology. Pag uuwi ko nga sa bahay, para kami nagsisimba, live ulit, habang kami naglalaba, nakakanta, nakakarinig. Pinalalakasan ko pa dahil ang aming kapitbahay, kinakanta yung mga kanta, nangyari na mga worldly sumbay. So, yun yung manaalala ko yung mga kanta na hinaharana namin. Ano yung kanta? Yung ano yung moon? Ano ba? Moon. Yung kinakanta na hinaharana namin. Ano yung kanta na Lover's Moon? Mga panahon na yun. Kasi ang ganda kasi ang gitara pag-umpisa noon. Umpisa na. There's a lover's moon tonight. Balik tayo rito. Pero may dala na kami noon mga alak, mga lasing na kami noon Nawawala na sa tono Galing ng barkada ko noon, tumirada Mga, yung bang tumutunog pag nakiking Chinski. Para na preno ba? Pangatlo po, amen. Diyan ba kayo? Amen. 10 ito 10. Okay. Number 2 po, ito po ang consequences, mga resulta na hindi ka nag-a-attend church. It may lead you to compromise. Takalaga pupunta ka sa pagko-compromise. Kasi nga, pag hindi ka nag-a-attend, spiritual talaga ikaw malnourished, talaga ito mangyayari sa iyo. Ang puso natin po ay kailanman hindi na siya napapakain sa maayos po ng pagkaka-interpret, pagkakalimbag ng salita ng Panginoon Amen? Kaya nga, minsan wala tayo ng full of wisdom ng Word of God. Minsan yung ating puso wala ng desire. You may begin to lower your standard and to compromise your stand before God, in God. So yun po, wala na tayo. Talagang kahit nasaan talaga mapadpad, para na tayong ipay. Para na tayong kung saan yung bulak ba, pag hinangin, so, andun lang siya, nasa komportable, kahit saan sa mapadpad. Kasi nga, especially because you are no longer in the gathering of those who can encourage you to remain standing in God. Kasi doon ka lang talaga titibay sa simbahan Hindi ka titibay sa barkada mo, hindi ka titibay sa school, hindi ka titibay sa trabaho. See? Nawawala na po yung pagtitipon doon kasi ang purpose po ng gathering to encourage, to remain, stand in God. At ito po, ang may pag-compromise ng isang mananampalataya, ang pinaka major problema po, ito'y nag-iimbita ka ng kaaway sa buhay mo na ikaw ay malapa kasi wala kang handaan mauuwi ka sa pagkompromiso. Yan lang talaga Wala ka ng standard, wala ka ng boundaries. Sa iyong pananampalataya, kahit na lang, makikijoin ka na, i-enjoy ka na. Kasi wala ka ng kaalaman. Andiyan ba kayo? Amen. Pang-apat. Ito ang consequence, pang-apat. You deprive yourself of being blessed. Pag sinabing deprive, ano yun? Ibig sabihin, ipinagkakait mo minsan na mayroong pagpapala para sa'yo. So, totoo po ito. Totoo po. Ang Biblia po sinasabi that God rewards those who diligently seek the Lord.
Anong babasa sa Hebrews 11:6, di ba? Sa Hebrews 11 verse 6, sabi ng Bible, but without faith it is impossible to please Him, to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Now, so, madideprive po ang mga sarili natin na hindi ka napagpalain. So, ipagkakait po yun. Now, ang sinasabi po sa Hebrews 11:6 na sinasabing seeking God o seeking diligently is not, hindi lang ito patungkol na uupo ka lang sa inyong bahay ng upuan at lamisa at mag-aaral, personal study, at ikaw ay mananalangin. Magandang gawain yun. Mag-aral ka sa bahay o kaya manalangin ka ng sarili mo. Hindi lang po yan ang ibig sabihin yun. Ito po pinapabatid sa atin na kasama din po ang church services na pagtitipon ng mga kapatiran. Napakahalaga po yun. Iba pa rin yung meron ka lang personal study at panalangin alone sa bahay nyo o kahit saan. Pero iba pa rin yung pag naandun ka sa church. Anong nagpapalakas sa church? Nagko-contribute ka, nadadagdagan ka ng skills, talents, okay, spiritual gifts to the edification of the body of Christ. Kaya napakalaga ang gatherings. Nalalaman mo mga kapatid ng mga problema. Nalalaman mo kung anong meron talent siya. Nalalaman natin bawat isa kung anong meron kahinaan tayo. Kaya nakakaroon tayo ng pagkakaugnay-ugnay sa bawat isa. Kung nandun ka lang sa bahay, nag-i-study, wala, mag-isa ka lang dun. Hindi mo malalaman ang galawan. Kung nabaga basketball, alam mo kung nasaan ang pwestuhan mo. Kung ikaw sentro talaga nandun, kataga-rebound ka eh. Sige, akong bahala. Pag nag-shoot na silang kalaban, akin ang bola. Pag na-rebound katabi ko si Roger, hindi bola na sasalo ko, kundi ulo niya eh. Ganon lang yun eh. Position lang eh. Alam mo yung galawan na bilang isang Kristiyano. Seeking Him is also about knowing His will. See? Kasama doon, malalaman mo kung ang kalooban ng Panginoon. Pag nalaman mo ang kalooban ng Panginoon, susunod ka sa Kanyang kalooban. For your life, one of His will, ano ba ang isa doon na kalooban para sa iyo, para sa atin? Huwag mong kakalimutan ang pagkakatipon-tipon. The gathering of the brethren. See? Kaya, upang pagpalain tayo, upang pagpalain ka, you must be available in the church. Amen? Panglima. Huli na to. Amen? Wala na susunod na yun. Ang consequences na hindi nag-aatin ng church, your race to heaven becomes, malungkot ka eh. And ano pa, wala kang ka-interest eh. Talaga, para kang gusto mong bumaba na nga sa lupa eh. Wala, magiging lonely ka eh. Yung ating takbuhin dito, pagdating mo sa langit, lonely ka eh. At wala kang ka-interesado doon. Totoo lang. Para mong gusto, Lord, pabalikin nyo na lang ako dito sa lupa. Di ba? Yan po ang consequences na mangyayari po. Napakalaga po. Now, the main purpose of church is to encourage believers. Hindi lang believers, also the new believers. Tingnan niyo, no? Is to encourage believers and the new believers, helping each other. Ito po ay napakalaga. Tinutulungan natin bawat isa yung mga lugar, yung mga area na kailangan mo, kailangan niya, kailangan ko din. Kailangan natin bawat isa. Nag-contribute tayo bawat isa. Amen? Both spiritually and physically. See? Hindi lang spiritual kundi physically, di ba? Bundat tayo pagtanghalian.
Physically yun eh. Dapat bundan tayo spiritual din eh. So that in our journey, sa ating paglalakbay dito sa lupa, papunta ng langit, we will be lacking nothing. Hindi tayo talaga kukulangin ng dadalhin pagdating natin doon sa Diyos. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, nandun ka na hindi sa, well done. Ano bang kulang sa'yo dyan? Bakit manungkot ka? Wala nang excitement doon sa langit mo. Tignan natin sa Hebrews chapter 12. Haba ng verse. Hebrews chapter 12. Sa verse 1. Diba? Sabi doon, wherefore, foreseeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. Tingnan nyo, tayo po ay mayroong talagang tinatakbuhan ni bawat isa. Amen? Kaya nga, tiniis ng Panginoon yun eh. Yung takbuhin niya doon sa cross. He endured the cross, despising the shame, and he sit down at the right hand of the throne of God. Now, pag tayo po, o pag ikaw mismo nagdesisyon na hindi mag-attend ng church, mga services, yung race natin will become lonely. And you may eventually giving up. Hindi ka na talaga magpapatuloy. So, yun po ang consequence. Not attending church ay sobra pong napakagrabe na consequences sa mga mananampalataya. Lalo na yung bagong mananampalataya. See? Alalahanin niyo po. Ang goal po natin pag nag-a-attend tayo ng pananambahan, nai-encourage ang iba eh. Nai-encourage ang iba eh. Alalahanin din natin, sa huli-huli po ng ating kaligtasan, ang goal niya ng ating kaligtasan ay pumunta ng langit. Kasi ito yung binigay ng Diyos eh, ng Diyos sa atin eh. And we are taught that never to entertain anything that can jeopardize our hope of eternity. See, napakahalaga na palagi tayo mag-aatin sa church. Amen? Sa Matthew chapter 5 verse 29. Matthew chapter 5 sa verse 29. Sa verse 29. And if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. See? Totoo lang mga minamahal. Hindi po tayo talaga lubusan hindi natin lubusan talaga yung pagpapala ng Panginoon matatanggap. Kung ano talaga ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang matapat lang na Kristiyano ang pinagpapala ng lubusan. Amen. Diba? A faithful man shall abound with faith. With blessings. See, yan lang po eh. Kaya pag hindi tayo talaga nag-a-attend sa church, wala. Totoo lang, ang mga unbeliever, pinagpapala ng material. Lalong din ang mga. Pero, minsan, yung pagpapala natin ng mga material, hindi po yan basihan po. Na yan ay pagpapala. Lalo na pag hindi ka nag-a-attend sa church. Ginagamit yan ng diablo minsan na hindi na makapagsimba. So, nais ba natin maging disobedience against God? Total yan na disobedience eh. Nais mo ba maging malnourished? Nais mo ba ng ganong consequences na minsan yung ating paglalakbay dito, pagdating mo sa langit ay malungkot ka? May kulang ka eh. See? So yun po ang mga consequences of not attending church services. Nawa, panalangin natin na huwag papabayaan yung pagpupunta, pagtitipon-tipon
sa anumang mga fellowship. Maganda po kasi ito ay mayroon pong blessings. Amen? Tayo lahat mag-pray. Dakilang Ama, simple man ang mensahe, ito'y nawa tumimo sa mga puso at buhay namin. Na minsan ang pagiging matapat namin, O Diyos, tulungan niyo kami na i-commit namin ang aming mga sarili to serve you, God, na pumunta kami ng church services, O God, anumang mga fellowship, anumang mga gawain, upang kami po ay lalong tumatag. Pagpalain niyo po bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Oh, closing song na, di ba? Amen. Amen. Ang kantahin po natin ay sa page 59, The Heaven Abreast. Amen. Verse 1, ready, sing. My soul was out on life's sea, so burdened with sin and distress. Till I heard a sweet voice saying, make me your choice. And I entered the heaven of rest. I've anchored my soul in the heaven of rest. I sail the wild seas no more. May tempest may sweep o'er the life's stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Tuwakin po natin si Juni para po sa closing prayer. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, muli maraming salamat po sa lahat na ito. Panginoon, salamat sa mga narinig namin aral, Panginoon, at sa aming pananambahan, Panginoon. At nawa yung mga kapatiran na hindi naka-attend ay paalalahanan niyo po sila na ang kahalagahan ng linggo ay para sa iyo, Panginoon. At sa aming pong pag-uwi, Panginoon, ikaw po ang gumabay sa bawat isa. Gabayan niyo po kami makauwi ng ligtas at makabalik sa susunod namin pananambahan, Panginoon. Ito po ang sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.